Magandang araw mga grade 9. Ako po si Binibining Jeanette Pibugarin, ang inyong guro sa Araling Panlipunan Economics. Ngayong araw, ating simulan ng isang panibagong aralin. Kaya tara, sumali at makinig sa ating talakayan. Ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran. Ngunit bago tayo tumako sa ating talakayan, tayo ay sumuri muna ng mga larawang ito. Sa mga larawang ating nakita, ano ang iyong napuna sa mga larawang ito? Tama, ipinapakita nito ang progreso ng isang bansa at ang kahirapang dinadanas nito. Alin ang higit na nakapukaw sa inyong pansin at bakit? Ang unang larawan ay nagpapakita ng kahirapan ng tao, ang kanilang pamumuhay sa squatters area. Ang pangalawang larawan ay nagpapakita kung gaano kasagana ang mga magsasaka sa kanilang ani. Ang pangatlong larawan ay nagpapakita ng progreso ng isang bansa. At ang kaapat na larawan ay nagpapakita tungkol sa kahirapan ng mga mamamayang hindi kayang magtrabaho. Ngayong araw, ating talakayin ang tungkol sa konsepto ng pag-unlad. Batay sa diksionaryong ni Merriam-Webster, ang pag-unlad ay ang pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pag-unlad at pagsulong? Ayon sa aklat ni Feliciano R. Fajardo na Economics Development, malinaw niyang inilahad ang pagkakaiba ng pagsulong at pag-unlad. Ayon sa kanya, ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso, at ang pagsulong ay ang bunga ng prosesong ito. Kung gayon, ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Inilahad ni na Michael P. Todaro at Stephen C. Smith sa kanilang aklat na Economic Development 2012 ang dalawang magkaibang konsepto ng pag-unlad, ang tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Ang tradisyonal na pananaw ay binibigyang diin ang pag-unlad bilang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita o pagtaas ng kita ng bansa. Tinitingnan lamang sa pananaw na ito kung gaano karami ang nagagawa o nabubuo ng isang bansa ayon sa kanilang kapital. Sa makabagong pananaw, isinasaad na ang pag-unlad ay dapat kumakatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. Ibig sabihin, hindi lang natin tinitignan kung ilan o gaano karami ang ating nagagawang produkto at income sa isang buwan, kundi tinitignan din natin kung ang mga departamento ng bawat gobyerno ay nagkakaroon ng mataas na produkto o serbisyo nila. Ngayon, talakayin naman natin ang mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa. Una ay ang likas na yaman. Malaki ang naitutulong ng mga likas na yaman sa pagsulong ng ekonomiya, lalo na ang mga yamang lupa, yamang tubig, kagubatan at mineral. Pangalawa, yamang tao. Isa ring mahalagang salik na tinitignan sa pagsulong ng ekonomiya ay ang lakas paggawa. Pangatlo, kapital. Sinasabing lubhang mahalaga ang kapital sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa. Kaapat, teknolohiya at inobasyon. Sa pamamagitan ng salik na ito, nagagamit ng mas episyente ang iba pang pinagkukunang yaman. Maliban
sa ginagamit na GDP at GNP, ginagamit ang Human Development Index bilang isa sa mga panukat sa antas ng pag-unlad ng bansa. Tinitingnan dito sa Human Development Index ang life expectancy at birth, average education level, at standard of living o GNP per capita. Ang Human Development Report ay pinasimulan ni Mahab-ul-Haq noong 1990. Ayon sa kanya, ang pangunahing hangarin ng pag-unlad ay palawakin ang pamilihan o choices ng mga tao. Sabi niya, ang mga tao ang tunay na kayamanan ng bansa. Bakit nga ba niya sinabi na ang tao ang tunay na kayamanan ng isang bansa? Tama. Ang bansa ay binubuo ng tao na mayroong iisang layunin at iisang hangarin. Ngayon naman, ating balikan ang ating aralin ngayong araw na ito. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pag-unlad at pagsulong? Tama, ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso habang ang pagsulong ay ang bunga ng progresong ito. Kung gayon, ang pagsulong ay ang produkto ng pag-unlad. Ano naman ang dalawang konsepto ng pag-unlad na tinukoy nila Todaro at Stephen Smith sa kanilang libro? Tama, ito ang tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Ang tradisyonal na pananaw ay tumutukoy lamang o kanilang tinitignan lamang ang income per capita ng kanilang bansa, habang ang makabagong pananaw ay hindi lamang tumitingin sa perang nabubuo ng isang bansa kundi sa bawat iba't ibang departamento ng kanilang gobyerno. Ang mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa? Tama, likas na yaman, yamang tao, kapital, at teknolohiyang inobasyon. Maliban sa GDP at GNP, ano ang maaaring gamitin upang malaman ang antas ng pag-unlad ng isang bansa? Tama, Human Development Index. Sinong nagpasimula ng Human Development Report? Tama, si Mahab-ul-Haq noong 1990. Ayon sa kanya, ang mga tao ay tunay na kayamanan ng isang bansa. Bakit nga ba tao ang tunay na kayamanan ng isang bansa? Tama, ang tao ang bumubuo sa isang bansa na maiisang hangarin. Ngayon naman, tayo ay magkaroon ng isang maikling pagsusulit. Handa na ba kayo? Ito na! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Muli, ako po si Binibining Jeanette Bugarin, ang inyong guro sa Araling Panlipunan Economics.